At kaugnay pa rin sa pagbabalik bansa ni Attorney Gigi Reyes, makakapanim natin si Senator Chis Escudero. Magandang umaga po, Senator Escudero. Yeah, Howie Marie sa ating mga televiewers. Magandang umaga. Good morning. Yeah, Senator, ngayong nagbalik bansa na si Attorney Gigi Reyes, tingin niyo ba dapat siyang paharapin sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee? Desisyon ni Attorney Reyes yan dahil binibigay ng Senado ang karapatan sa sino mang inakusahan o pinaratanganan sa parehong venue ng Senado na sumagot yung pinaratanganan yon. So, anumang akusasyong pinatulaban kay Attorney Reyes sa Senate Blue Ribbon Committee, may karapatan po siyang sagutin din yon sa Senate Blue Ribbon Committee kung nanaisip niya. Yeah, pero kung sakaling humarap nga siya, si tingin nyo, marami siyang maaring maibahagi sa Senado tungkol sa mga nalalaman niya? Ano man ang sasabihin niya, siguro Howie, siya lamang ang nakakaalam. Pero ang importante, mabigyan natin siya ng pagkakataon na ibigay at maibigay yung panig at side niya at chansang sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Yeah. Senator. Yeah, Howie. Yeah. Yung colleague niyo, si Senator Miriam Santiago naman, naniniwalang dapat maging state witness itong si Attorney Gigi Reyes. Sa tingin niyo ba, unang-una, pabor ba kayo rito? Well, decision muna yan ni Attorney Reyes. Hindi yan pwedeng ipilit ni Senator Santiago sa kanya. Depende yan kung anong sasabihin at kung merong aaminin o wala si Attorney Reyes. At isa pa siguro nga balaki doon na Howie, si Secretary De Lima nagsalita na yata at nabasa ko sa pahayagan na tila hindi sang-ayon o tumututol dyan. Sa dulo, Sandigan Bayan po ang magdedesisyon kung papayagan nga ba maging state witness ang sinuman kabilang na si Attorney Reyes. Pero di ba may mga qualifications yung mga pwede maging state witness? Ang pagkaalam ko po ay kailangan isa siya sa mga less guilty or even least guilty. Pero siya mismo yung mataas po siya sa listahan po ng mga suspect ng plunder. Well, tama ka, Howie. Isa sa mga requirements, least guilty. Isa rin sa mga requirements, indispensable yung kanyang testimony para makonvict yung mga inakusahan o sinampahan ng kaso ng DOJ at Ombudsman. So siguro lalabas yan, tila mahina yung kaso pa sa ngayon ng DOJ at Ombudsman kung hihilingin nila na maging state witness ang sinumang karagdagan testigo dahil lumalabas na sa ngayon ay wala pa silang kaso kung may dagdag pa silang hihingin na state witness. Yeah, sa palagay nyo, ano ho ang mga legal options ni Attorney Gigi Reyes? Actually, isa lamang ang option ni Attorney Reyes para sa akin, ipagtanggol yung kanyang sarili. Kung ang pagtatanggol na yan ay sa pamamagitan ng pagsiwalat ng kanyang nalalaman o hindi nalalaman kaugnay nito, ang importante, yan ang katotohanan at ang importante ay mabigyan siya ng pagkakataong sagutin yung mga paratang na yon. Nasa kanya na lamang, Howie, at hindi natin pwede idikta kung paano at kung ano ang isasagot niya. Siya lamang ang nakakaalam po niyan. So sa tingin nyo, lalong madidelay yung pag-file ng mga kaso kaugnay sa pork barrel scam dahil sa pagbabalik ni Attorney Reyes? Hindi po. Dahil sa pagkakaalam ko ay may resolusyon na ang Ombudsman na sampahan ng kaso ang mga akusado kabilang si Attorney Reyes. Hindi ko lang alam kung may panahon pa para mag-file ng motion for reconsideration si Attorney Reyes. Kung wala man, marahil bigyan siya ng pagkakataon na mag-file pa rin. Pero hindi maaantala yung pagpa-file ng kaso dun sa ibang mga akusado na naghain na ng kanilang motion for reconsideration at nabigyan na po ng tsansang mapakinggan. Senator, anong mood ngayon sa Senado? Gaano kalaking distraction ba ang may tatlong senador na humaharap ng kasong plunder? Well, hindi may kakaila, Howie. Medyo naapektuhan yung mga personal na relasyon sa Senado. Kung maalala mo, itong mga nagdaang buwan at linggo, medyo nagkakainitan at nagkakapikunan ng ilang mga senador. Tao lamang po, ika nga, may mga nasasaktan, may mga nananakit minsan, bagaman hindi sinasadya at ginagawa lamang yung kanilang trabaho. Pero sana malampasan ito ng mga miyembro ng Senado at sa kabila nito yung magampanan pa rin namin yung aming tungkulin, lalong-lalo na may malaking trabahong nakaambang sa amin sa pagbabalik namin sa Mayo. At yan ay ang pag-aproba ng basic law ng Bangsamoro para sa gayon ay yung kapayapaang pinagkasunduan na ng MILF at ng government panel ay maselyado na at tunay ng maging ganap na kasunduan. Meron bang mga nasa legislative agenda ninyo o priorities na nailagay tuloy sa back burner dahil dito sa mga itong distraction na to at itong mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee? In fairness, Howie, wala pa naman in the sense na yung mga priority measures. Halimbawa,
yung mga pagdinig sa ibang issue kaugnay ng energy, yung pagdinig sa ibang issue kaugnay ng budget at finance, yung pag-aproba ng FOI, lahat naman po yun nagawa at ginampanan po ng Senado nitong mga nagdaang buwan sa kabila ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee at issue na bumabalot kaugnay ng pork barrel o PDAF scam ng ilang mga senador. Senator, ngayon lang ba nangyari sa Senado to na may humarap ng plunder, ng kasong plunder ang mga miyembro ng Senado? Sa pagkakaalam ko, Howie, 15 taon na ako nasa Kongreso, 9 na taon sa Kamara at 6 na taon sa Senado. Ito ang unang beses na nangyari ito sa aking karanasan sa Kongreso. Do you see any silver lining in any of this? Definitely, there is a silver lining, Howie. Sana magbigay daan ito sa pagkakaroon ng mga maninilbihan sa pamahalaan na may takot. Sana magsilbing ehemplo ito para wag nang gawin o tularan pa ninuman. At sana mas maging mapagpakumbaba ang mga public officials kaugnay ng kanilang panunungkulan habang sila nasa pwesto. Dahil ika nga ng matatanda, hindi naman po habang buhay nasa pwesto kami. Darating yung panahon palagi na wala kami sa pwesto. Sana kung ano yung tayo, tindig at tingala namin habang nasa pwesto kami, gayon din pagbaba namin kung kami walang inapakan at walang pag-abusong ginawa habang nakaupo. Okay, maraming salamat po, Senador Chis Escudero. Salamat din, Javi, sa muli sa ating televiewers. Good morning.